Oras na ng siesta, pero sa halip na natutulog at nagpapatangkad ang mga batang ito, nasa loob sila ng bodega ng tabako. Normal na ang ganitong eksena tuwing panahon ng ani ng tabako. Ang mga bata, kahalubilo ang mga nanay sa pagsa-sideline sa pagbigkis ng mga tuyong dahon ng tabako. Siyempre, hindi naman tayo pumapayag na nagagamit po sila, no? At saka actually, pinagbabawal din kasama nga doon sa kampanya natin na hindi isasama, pati nga doon sa good agricultural practices. Kaya lang kung minsan din, siyempre kung minsan, hindi mo rin maiwasan na nasanay na rin yung tao, no? Pero as much as possible, hindi naman po ganun katindi, no? Na talagang ina-encourage, nire-require na o nare-require yung mga anak na bata na tumutulong. 38 taong gulang na si Vilma. Mula nung bata siya, trabaho sa tabako lang ang alam niyang gawin. Hanggang second year high school lang ang nakakaya ng tustusan ng kanyang mga magulang. Kinuha ko ng tiyuhin ko, sabi nila magpag-aaralin ako, nagtrabaho ko sa kanila, pero hindi naman nila ako pinag-aral. Kaya yun, natigil na naman ang pag-aaral ko. Nung wala na akong hindi na ako mag-aaral, magtatrabaho na lang ako, sabi ko sa nanay ko. Isang panghihinayang nasisikapin niyang hindi iparana sa kanyang mga anak. Hirap kami, tinataguyod talaga namin ng asawa ko na para makapagtapos sila. Kaya ginagawa namin lahat. Basta kaya namin, gagawin namin, magtatrabaho kami para lang sa kanila. Sa 12 taon nilang pagsasaka at pagiging mag-asawa, isang beses palang nabura ang kanilang utang. Ayon sa pag-aaral ng Organisasyong Solidarity of Peasants Against Exploitation o STOP, nasa 34,967 pesos ang gastusin sa pagtatanim ng tabako sa kalahating ektaryang lupa. Sa average price na 80 kada kilo ng tabako, sapat na ba ang kikitain dito para mabuhay ang pamilyang katulad ng mga abad? 128 pesos yung panawagan natin na ito yung makatarungang presyo sana para dun sa nakapalit ng paghihirap ng magsasaka para sa pag-produce ng tabako. Ang sinasabi nila, di siyempre pag dun sa traders, di malulugi sila pagka ganun yung presyo. Dito dinadala ni Rogelio ang mga tabakong nabili niya o ibinayad sa kanya bilang pambawas utang ng mga magsasaka. Pero bago makarating dito, napakarami daw na kaltas ang nagaganap. Yung binibili kasi yan ng traders yung tabako mo, kung 100 kilos na tabako, kinakaltasan ng 1 kilo para dun sa sako, na kung titimbangin mo i-separate yan, yung sako lang mismo ay hindi ito umaabot ng 1 kilo. Ganon din yung sa tusok, ang binabawas dito sa loob ng 100 kilos ay 5 kilos yung binabawas. Na ganon din yung nagiging na kung i-separate mo yung stick at kikuluhin mo siya mismo, walang pamapatak na 5 kilos. Kahit ano pa man ang itanim mo dyan sa bukirin, ganon at ganon pa rin na patuloy yung pambabarat ng mga negosyante sa mga produkto ng mga magsasaka. Sa huling benta ng mag-asawang abad nitong buwan ng Abril, 76 na ang pinakabatas na bayad na nakuha nila, maski pa 80 ang itinakdang floor price ng tabako. Hindi po natin pwedeng sabihin na bumababa po yung presyo despite na kung tutusin sa international world market ay medyo may panahon na nag-excess po ng requirements dahil alam niyo naman po marami rin po tayong kompetisyon at marami din nagtatanim ng tabako na hindi lang
hindi lang tayo, no? So, nagpapasala ko ako, I'm already satisfied, no, na nakikita ko na at least yung presyo natin ay parating tumataas. Sa kabila ng mga hamon ng buhay na kanilang nadarama, hindi nawawalan ng paghuhugutan ng pag-asa si Vilma. Mananalig na talaga ako sa Diyos. Kumakapit ako talaga sa Panginoon. Para minsan, kahit linggo nagtatrabaho ako, pero nananalangin ako na kahit hindi ako makapagsimba, kahit ginagamit ko ang araw ninyo, sa puso ko nandito pa rin kayo. Hindi ko kayo nalilimutan kung wala kayo, wala kami.